Wala nang isang buwan muling magbabalik sa eksena ang ating Gilas Pilipinas sa hardcourt matapos magpahinga ng mahigit 8 buwan na paghihintay para sa second window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Nangunguna ang Pilipinas sa Group B pagkatapos nating talunin ng Hong Kong at Chinese Taipei sa parehong tambakan ng resulta. Mas nangibabaw ang Pilipinas sa New Zealand dahil sa laki ng lamang natin sa huling dalawang laban. Pero ang tanong, mapapanatili nga ba natin ang pwestong yan ngayong paparating na second window sa November? Correct me if I'm wrong. Mukhang hindi pa natatalo ng Pilipinas ang New Zealand kahit nakailan pagdating sa basketball. Yung 2015 na tinalo ng Pilipinas sa New Zealand hindi natin masasabing counted yun dahil hindi naman parte yun ng FIBA sanction at hindi rin naman national team ng Tall Box yun kundi Wellington Saint, isang ball club sa NBL New Zealand. Sa madaling salita, dito masusubukan ng Gilas dahil nagmukha kasing bonus round yung first window dahil grabe nilamang natin sa Hong Kong at lalo na sa Taiwan. Kaya tanong ng karamihan, kayanin na nga kaya ng Gilas ang Tall Black this time na mayroong perpektong rekado para sa tagalutong si Coach Tim Cone. Sa unang window, ito ang lineup na ginamit ng Tall Blacks, pinaghalong veterans, rookies at well-experienced na mga manlalaro. 4 na player ang nanggaling sa FIBA World Cup 2023 na sina Flynn Cameron, Tyler Britt, Walter Brown at Jordan Ngatay. Pero halos lahat puro NBA players na. Yung ilang collegiate player nila kontra Hong Kong lang naglaro. Wala pa ang ilan sa mga key players nila katulad nila Isaac Fotu, Corey Webster, Shea Ili, Isaiah Leapa at Reu Bentrangi. Pero ito naman yung lineup na tumalo sa Croatia na may 3 NBA player experience. At dahil wala pa namang opisyal na lineup ang Tall Blacks, pag-uusapan muna natin na magiging lineup ng Gilas ngayong paparating na window. Dahil una pa lang sinabi na agad ni Coach Tim na mag-i-stick lang siya sa 14 players bawat laban ng Gilas. Yung dalawa ay reserve player lang na sina Japet Aguilar at Mason Amos, kaya sa pagiging healthy nila AJ Edo at Jamie Malonzo, expected na kung sino-sino ang nasa final 12 ngayong second window. Sa point guard position, meron tayong Scottie Thompson at Chris Newsome na parehong maaasahan both offense and defense. Hindi man mga legit point guard pero nagagampanan naman nila yung role nila as a point guard at nadideliver nila ng ayos yung mga play na dapat i-run ng team bawat possession. Isa pa mahalaga, merong point guard na kabisado ang sistema ni Coach Tim kagaya ni Thompson. Sa shooting guard, nandiyan si Dwight Ramos na kaya maglaro ng iba't ibang posisyon. Si CJ Perez, a scorer at explosive player na pwede rin maging defensive player paminsan-minsan. At si Oftanan na big guard na nakakatulong ang kanyang size at athleticism para mas maging mahigpit ang ating depensa. Sana lang magkaroon nato ng kumpiyansa sa kanyang shooting para sa paparating na window, ano? Sa small forward, andyan si Kevin Kiambo na may shooting, passing at depensa. All-around player na may mataas na basketball IQ. Nagbabalik din si Jamie Malonzo, ang pinaka-athletic at defender natin sa national team. And he got the height. Siya yung parang Gabe Norwood ng bagong era. Sa forward, pangungunahan niya ni Justin Brownlee. Alam naman natin siguro kung anong kayang ibigay ng isang Brownlee. Punta tayo kay Carl Tamayo, ang mas pina-improve ngayon sa KBL mula sa shooting, court vision at depensa. Magbabalik din ang pinaka-hinihintay ng lahat na si AJ Edu, isang solid rim protector at rebounder na isa ring threat sa 3-point area. At ang pangulay sa center position, Kai Soto na patuloy ang pagpapalakas sa B-League. Mas pinabigat na Soto at mas lumalakas sa stamina dahil laging babad to ngayon sa bago niyang team sa Japan. Kaya from impressive performance doon sa OQT at magandang numbers ngayon sa Japan, tsak na ibang Kai Soto makakarap ng New Zealand ngayong window. Nandyan din syempre ang GOAT ng PBA na si Junmar Fajardo. Kalabaw lang ang tumatanda, ika nga nila. Dahil habang mas tumatanda, mas lalong lumalakas itong si Abay. Ayun nga ang kumpletong lineup na binuo ni Coach Tim Cone. Wala man ng ilan sa mga idolo nyo pero yan yung nakikita ni Coach Tim na mag-fit sa kanyang sistema. Wala man legit point guard pero kaya naman punan niya ni Thompson, Newsome, Perez at miski si Ramos pwede rin. Walang shooter? Pwedeng bumanat si na Ramos, Kiambo at Brownlee. Kaya rin bumitaw ng lahat maliban kay Abay kung papayagan, diba? Slasher? Kayang-kaya ni Perez, JB Malonzo, Ramos at Thompson. Perimeter, andyan si Tamayo, Oftanan, Newsome, miski si Fardo at Soto. Napaka-versatile ng lineup na binuo ni Coach Tim mga brody. Pwede siya magpapalit-palit ng pwesto ng mga player depende sa kalaban at sitwasyon. At isa pa, hindi na tayo madedehado sa height kumpara ng huli nating makaharap ang Tall Box sa kanilang home court. Heto naman ang first 5 ko para dyan. Thompson, Ramos, Brownlee, Edu at Soto. Grabing haba at talented ng lineup na yan para sa New Zealand. Kaya sana lang nakatodo din ang lineup na ipapadala ng New Zealand sa Pilipinas, diba? Para mas makita natin kung gaano na nga ba talaga kalakas at kaepektibo ng team at sistema ni Coach Tim Cone.